o magfa-file na ng administrative cases laban sa Allison Shipping Lines. Kumusta na po ito? Unang-una po, nagpe-prepare na po kami for mga administrative cases for the revocation or cancellation po ng TPC po ng Allison Shipping Lines. Yung po yung una pong natin ginagawa, at ang pangalawa po is since may konting kapabayaan po sa ating mga kawani sa Marina as well as sa PCG, nag-file po tayo ng mga preventive suspension sa 8 kawani po ng Marina as well as 6 na kawani din po ng Philippine Coast Guard. 3 po doon sa Marina is formally charged na po. Yun po ang information na binigay po sa akin ng Marina. That's it. Mhm. Okay. Asek, ganito po, no? Para mas malinaw po itong ating usapan at mas klaro po ang lahat ng responsibilidad and moving forward po, no? Para nga ito'y hindi na po talaga maulit, klaruhin lang po natin muna, point by point. Ano ang sinasabing paglabag ng Allison Shipping at ano ang mga posibilidad na kanila pong kakaharapin ng mga sanctions? Una-una po, based on the initial or preliminary report po ng Marina as well as ng PCG po, meron pong overloading or overcapacity po na nagawa. Pangalawa po is nag-issue po ang Marina ng Certificate of Seaworthiness even with the fact may report po ang third-party classification society na nagbigay ng mga different important mga defects po pagdating po doon sa ship na yon. Kaya these two are very important things na magiging basis po natin para sa kansalihan at i-revoke ng CPC po ng Allison. Opo. Kumbaga, under review ang CPC and then the pinaka mabigat na penalty ay yung kanselasyon ng Certificate of Public Convenience. Tama po Okay. yun, Sir Ted. Alright, Basically, lahat po, nakikip po nila. Opo. Yes, sir. And then, sila po ay responsable na sagutin ito, no? Itong mga kasong ito na kanilang kakaharapin. Alright. Dito po muna ako sa overcapacity.